Welcome back everyone sa aming episode. At this episode, mga ka-VNV, so VNV na tayo, Voices and Views, right? Yes, rebranding. Exactly. So our special guest today, sa mga nakakakilala sa kanya, I'm sure may nabitin kayo ng konti. Maybe kilala nyo siya, or maybe partly kilala nyo siya. So this time, it's going to be the long version of his testimony sa kanyang journey dito sa Abu Dhabi. Yes. So mga ka-VNV, let us all welcome our special guest for today, Mr. Isagani Libunao. Also known as Gani, everybody. Finally, he said yes to be our guest this episode. Hindi So, ako makapaniwala kasi basher yata ako ng VNV. Tapos nandito ako ngayon. But thank God for Amen. having me as your guest on your episode today. wow, Thank you. English. Amen. So kasi ngayon, mag-focus tayo. We want to inspire our viewers on your journey, Gani, from humble beginnings to how you are now. So can you just share with us kung ano yung struggle, yung journey mo from the Philippines coming here to the UAE? Yes. Paano nagsimula? Ayun. So, paano ba ako nagsimula? I left Philippines 2003 after magtrabaho ako sa one of the government agencies sa Philippines for two and a half years, and then decided na sabi ko, hindi ako aasenso dito kasi nagtatandaan na yung mga empleyado doon, pero ganun pa rin sila. So I tried, nagtry ako maging waiter dito sa Abu Dhabi, knowing na kahit mas malaki yung kinikita ko sa Pilipinas, I accepted the job just to go out from the country. So, Drastic change, ha? yes. So, ang hirap nung tatrabaho ako sa Rotana, sabi nila room service assistant, but yung trabaho ko is mahirap, hindi siya room service. Ako yung naglalagay ng amenities sa 500 rooms in the hotels every day. So, may guest or wala, I need to put the amenities like fruits, wine, chocolate. So, dinideliver ko yun for my 9 hours duty. And every time I do that, every morning, ako yung first shift. Naiiyak na lang ako kasi sa Pilipinas, computer at paper and ginawa ko. But then here, naghuhugas ako ng fruits, nag-ares, and na-perfect ko na yung design kung paano i-design yung mga chocolates, amenities, and fruits. So, gustong-gusto ako ng manager kasi pag ako nag-arrange, maganda talaga yung kinakalabasan. Yun. Tapos sa hotel, tapos knowing that yung salary is 650 that time. So parang 650. Yes. What? Guys, 650. 2003. Yeah. So, parang ano pa matitira sa akin? Buti na lang, libre lahat doon. Libre accommodation, libre ang pagkain. So, bibilin mo lang sabon para sa sarili mo at sa paglalaba. So, mahirap kasi may baby na kami noon. Tapos, halos hindi magkasya. Tapos, yung susupport ko pa yung nanay ko, yung mga kapatid ko. So, paano ko pagkakasya yan? So, Pero matanong ko lang, so si Michelle no, nasa Pilipinas Nasa pa. Pilipinas. So Yes, and iniwanan Bella. na sila. minimum wage lang din siya. Hindi siya ganun ka okay. So, but then, sabi nga, pag inuna mo si Lord, so everything will be okay. Exactly. That's right. Diba? Having 650 dirhams that time, so I was able to give tithes 100 dirhams. Imagine that. So, babawasan So, ko pa yung salary ko ng 550 na lang. Yun, so More than 550 the na lang. six- Tapos, the siguro tithes, magtitira ako ng 150 or 50. The Yung rest, rent mo pa sa bahay. walang Hindi, rent. wala kasi kasi free. wala. full Okay. accommodation. So, send ko lahat kay mommy, and then mommy will share it sa nanay ko. Okay. So, nauna pa yung nanay ko actually. Napapadala na yan. Oh. And then, so, nag-resign ako after a year. That time may ban pa dito for 6 months. So, na-stuck ako sa Pilipinas 6 months, and that's the time na naging close kami ni Bella. She was a baby. I was taking care of Bella kasi mommy has to work. Yeah. And then, after 6 months, so, with the help of our friends here in the church, so, binisahan nila ako, visit visa, and then they provided ticket. So, I take chances for 2 months looking for a job here. So, sometimes hindi mo maintindihan si Lord. Ito yung journey ko talaga sa UAE, second journey. I was able to print, I think, thousands of CV applying jobs all over the Abu Dhabi city. Hanggang 1 week before the 2 months expiration of my visa, just two buildings away from where I live, sa isang bahay ng mabait na kapatiran din. So, dun pala ako matatanggap. Pero naikot ko na, Musapa, Mina, lahat na applyan ko na. That time, there is no online passing CV, just to give the CV. Walk in.
or if you know someone. And that's the time it was Ramadan. Somebody called me from like in Al Masaud, and I got the job there. 2 buildings away kung saan siya nakatira. Diba? Hinahanap mo sa malayo, nasa Sometimes malayo. hindi mo maintindihan si Lord. So talagang God moves in the mysterious Amen. way. Yes. And then after that, so working there for like 2.5 years in Al Masaud as an accounts clerk. So me and si Mami nag-work pa rin sa Pilipinas, and we decided na if I will not able to bring them, I will go home. So this is the good thing. Really, I praise God because I was working with Al Masaud. I asked them that time, you need to have 4,000 salary to sponsor family. And then we have a new business manager. So I talked to him. He said, okay, we will try something. So they increased my salary. You know how much? 3,850. 200. 150 na. So 150. Okay. So kulang pa ng 150 para ma-sponsor ko sila. So for that period, 6 months, so every time I pass to Electra, because our office is in Mina Road, we moved there from Al Masaud in Najda. They moved the accounts to Mina Road. So every time I'm taking taxi, there's no bus that time. I have to take taxi going to the office, coming home, I just gonna walk. So every time the taxi will pass by to ADCB, I lay hands ADCB. Exactly. I offer a short prayer because there is a stoplight there. Every time the taxi will stop, then I lay hands my hands and say, Lord, you will bless me a job in this company. So and that job also, it did not come like so easy. Yeah. There's another There's another way God used it. mystery of God. The mystery of God. Yeah. So there's one couple who will get married in the church, Okay. and they don't have wedding organizer. So one staff from ADCB, which is a sister in the church as well, she asked me, can we arrange the wedding of these two person? So I go, okay, why not? Sabi ko, this is the first time. So I made the research paano kung gagawa ng mag-arrange ng wedding. So we made it. And then she mentioned to me, we have a vacancy in the office. No, kasi 'di ba parang every time na you have a meeting, lagi siyang late. Yes. Tapos tinanong mo, ba't ka ba laging Because late? she's busy at work. Kasi late na siya nakaka-uwi from work dahil busy siya sa work. Because she's doing 2 jobs. Because the person who's doing that job was promoted and they cannot hire. So they're planning to hire a lady because that was a local lady who has been promoted. So naghahanap sila ng kapalit. So and then they have interviewed. They hire already that person, the lady, but she made the scenario in the office. Okay. And then the chief marketing officer said, "I remember you send me a guy's CV. Can I just look at it?" Okay. So, and then he looked at my CV and then call him tomorrow for interview. Wow. Okay. See, And he was a British. I could not really understand what he's talking because of his accent. He's from Yeah, Liverpool. But God's really good. Yeah. Because when he was interviewing me, his boss called him. He said, you know what? I will ask my other colleague, my other senior head to talk to you, which is the Scottish lady that I can understand her easily. Easily. Yeah. So then when we talked, she said, I don't want to interview you about work. Just tell me about yourself. And then I think you're gonna get the job. You're so good and you're family oriented. So nung na-hire na ako sa ADCB, nung tinawagan ako nung recruitment officer, sabi niya, we're offering you a job as a marketing assistant. Sabi ko, okay. And then she said, we're only giving you 6,100. So sabi ko ganun, Ma'am, I only need 4,000 dirhams. Why are you giving me this? Ibang So negotiations. every time na sineshare ko to, naiiyak ako kasi sabi ko, Lord, kailangan ko lang 4,000 para madala dito si Bella at yung asawa ko. Why are you giving me 6,100? Anong year yun? 2008. Ay, 8. 8. Oh, 8. So, sabi ko, malaki siya, pero that time, ang bahay dito is 5,000, 1 room lang. Yun yung time ng economic. So, ayun, doon na nag-start yung career ko sa ADCB. Yung person na magiging boss ko, naka-leave. Which is, I don't want to mention, but she's a terror. Known to be. Known to be. She did not. not interview mo. And then, pag talaga si Lord ang kumilos, alam mo ang ginawa ko, pinag-pray ko rin yun. Every time yung boss ko na yun, pag wala siya, yung office niya, nilelehans ko. Matatawa ka talaga sa akin. Pinag-pray ko yun. Siya na maging close kami, na hindi na siya maging walang hiya sa akin. Pero, na-win ko siya. Tapos, naging friends kami. Through, paano kayo nag-ano? Talagang pinag-pray ko siya, and then, iniba ko yung approach ko. Kung nagagalit siya sa akin, binapakitaan ko pa rin siya ng maganda. Ayun. So, hindi ko siya kina-counter ng like magdadabog ako or magiging childish ako na ayoko sa kanya papakita ko. So hindi.
pag pinagalitan niya ako, kahit di ko kasalanan, maganda pa rin niya ibabalik ko sa kanya. Okay. Tapos inaayos ko yung office niya. I pretend to be her PA, though she doesn't require PA, and she's not allowed to have an EA. So it was an extra mile. Yeah, yung ginawa ko. So naging close kami, and then one day, yung God talaga ang gumawa ng paraan. Sabi ko, Lord, pag nililihans ko siya, Lord, kung hindi na talaga siya magbabago, alisin mo na siya dito. So sabi ko, or ako alisin mo, ilipat mo ako sa ibang department. And you know, God, one time, tinawagan ako ng head ng HR. Sabi niya, do you want to be my executive assistant? Yeah. Sabi ko, sir, with due respect, how can I say no? You are a group head and you're asking me to be your executive assistant. So that's the time na naging maayos talaga yung career ko sa IDCB. Naging EA ako ng group head, and then na-promote na din yung salary ko. So medyo lumuwag na yung buhay namin nila, Mami. Alam mo, kung ano yung kumbaga ma-extract natin na inspiring sa story ni Gani is about, your hard work pays off. And then yung pag-pray mo dun sa amo mo na who's demeaning you or being bad to everyone, yet you prayed for her. Yes. So instead of, yun nga, di ba, you cannot win evil by doing evil, but by doing good. So, and ako naman, nag-pray siya, di ba? Pero nung nag-pray siya, ang ginawa niya was, di ba kinuwento mo, sa Rotana pa lang, you love your job, like, tuwang-tuwa yung boss mo dun sa ginagawa mo mga fruits. Yes. Tapos, You did it excellently. Tapos, nung na-hire naman siya sa bank, ang nangyari naman sa kanya, kahit hindi naman niya kailangan maging PA, nag-PA siya. So, ibig sabihin, while you pray, you really have to do something. Para din naman, alam ni Lord na ready ka. You deserve, exactly. You deserve what I will give you. That small gesture of Daddy na naging PA siya nun, kahit hindi naman siya dapat maging PA nung isang manager na yon. The word spread in the organization na hanggang nakaabot sa group head ng HR na, meron pala doon na magaling mag-PA. So I want him to be my assistant. Because you exhibited something different na natuwa, na-attract yung nag-hire sa'yo. Sa pang gusto ko dyan, instead of sulking, complaining, na bakit ito lang Lord ang binigay mo sa akin, mas okay pa sa Pilipinas, he just did excellently in his job. Having a family here in Abu Dhabi is not as easy as well. So doon naman, nung nakarating na kami dito sa Abu Dhabi, second chapter of our life naman, doon naman unti-unti naman na re-reveal naman na yung reality. Na parang, hindi pala ganun kadali na magre-rent ka lang ng bahay. Mag-aaral pala yung anak namin. Ang mahal pala ng school dito. Ito na tayo, mga challenges na naman. Siyempre, nag-work kami. Kailangan pala ng nanny, magbabayad. So, doon na naman ulit. So, yun na yung second challenge namin. And si Daddy na share. Pagdating nila, Mami, dito, so 1 week pa lang, naghanap na siya ng work. Thank God, natanggap siya agad. May work na siya because she is under my sponsorship. Madali sa kanya maghanap ng work. And then she is getting, to reveal it, like 5,000 dirhams exactly. And we have to pay that for our small room only. So, yung my salary, that is 6,100, we have to squeeze it in all the budgeted. And I remember when Bella had to eat KFC or McDonald's, we only order one meal for her. And snacks back, and we waited for her not to finish the food so we can share the leftover. So ganun kami nun. And every salary lang. Even Mommy can drink Starbucks only. Grabe yung discipline. Kasi marami kaming sinusuportahang pamilya sa back home, Pinas. Back home. So hindi ganun kadali. And yun nga. So pero sabi nga, pag inuna mo si God, pero that time, we struggle to give back to nung 650 yung sweldo ni Daddy, nakakapag-tithe siya ng 100 dirhams. Pero this time, nung nandito na sila, dalawa na kaming may income, biglang, Lord, parang hindi kasya. So, paano na pag mag-aaral? We have to save. So, ayun, medyo na-struggle yung tithings. And then, medyo binawasan namin yung tithes namin na, Lord, ikaw, naiintindihan mo naman kasi may gastos kami. Tapos, one time, we keep praying na matanggap na sa ibang companies. And then, one morning, yung God talked to me in verse na yung Matthew 6:33 na sabi niya, seek him first. Kasi nga, I was assigned dun sa church na mag-exhort about tithing. And then that tithing, that verse when I'm studying, sabi ni Lord, dapat pala unahin sila. So, that morning, kinausap ko, Mami,
this salary, wala tayong gagawin, unahin natin, balik natin. And then that's the start. So, Mommy got hired na rin sa Etihad, so naging magaan na yung buhay. First time nakapagbakasyon na kami sa Pilipinas after 3 or 4 years. 4 years, kasi nga hindi kami makauwi dahil the ticket, we have to save it. And then promotion comes to me, promotion comes to her. So yun na, dumali na yung buhay. So yan na yung breakthrough talaga ni Lord. So when Gani said yung turning point niya nung pinag-aralan yung Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God. Tapos nagbigay sila ng tithes. I know also in our testimony, yung giving tithes, giving back your first fruit to God is really the truth in the Bible for a more blessing to come from God. Yeah, Ate Weng, actually, kasi sa mga nanonood, di ba, not everyone knows about tithing. Yeah, so it's like giving back to the Lord. Kasi everything naman belongs to Him. We came dito, wala naman tayo eh. We did that. Everything comes from Him, di ba? And even babalik tayo, wala rin, di ba? So while we're here on earth, di ba, we have to know how to give back. Yes. Kasi hindi tayo pwedeng hingi lang ng hingi. Amen. Actually, kailangan nating mag-give ganun back. yung nangyari sa amin, na yung prayer namin, puro petition. Oo. Na, I'm learning, by the Lord, way, guys. Let me just, Na- I'm learning, Yes. While you guys are So talking yung prayer, laman ng prayer namin, Lord, sana po matanggap ako sa magandang company na ganito yung trabaho and sweldo. Lord, sana po mapag-aral namin yung anak namin sa magandang school. Lord, sana po, kasi dati parang studio flat pala tayo. Magkaroon kami ng sariling flat namin. Lord, sana po makapag-travel kami. Lord, sana po ganito, Parang ganito. hiling ng hiling, di ba? Pero, hindi mo ginagawa. Yung first, yung obligation namin kay First step. Lord, yung first step, hindi is seek yung Him first. seek Him first and trust Him. Like, put His trust on it. Kasi pag gagawa kami ng kasi si Daddy, every month, meron kaming Excel sheet na nakalagay yung salary namin, then lahat ng expenses, ina-account niya, tapos malalaman namin kung magkano lang yung talagang excess money namin. Kung wala, ibig sabihin, hindi kami kakain sa labas. So, yun. So, pag ginagawa namin, ang inuuna namin yung mga bayarin, ganyan-ganyan. Tapos yung tithes, kung ano lang yung matira, hindi pa yung buo. So parang barya-barya na lang yung binabalik kay God. So binaliktad ko yun. So yung Excel sheet, ginawa ko. Salary, tithes, expenses. Amen. So siya talaga yung number one. Yes. Kasi you know what? Yun lang yung may challenge si Lord eh. If you give the first fruit or your tithes to God, then I will open the heavens and pour out to you the blessings, diba? Yun yung test me on this, diba? Yun lang yung sinabi niya, i-command niya na meron siya challenging and test me on this, diba? And tithing is like honoring Him. Kasi when you honor Him, and putting your faith. yes, everything is there. Trusting Him. And the bonus there, you know, sabi dun sa Malakay 3:11, I will protect you from your crops from any disaster. So yung crops natin, which is yung ginagawa natin, yung work natin. So ibigay mo lang yung 10% na hinihingi niya, protection na ni Lord yung trabaho. The secret is like, God is giving you your 100% salary and sabi niya, 10% on me, 90% sa'yo. Exactly. Diba? What if God changed that equation? Give me that 90%, 10% sa'yo. Di ba mas mahirap? Ito 10% na lang. And that 10%, don't look at it as an amount. Yeah. Look at it as equivalent to the trust that you're giving to God, that you are declaring that God is your Lord all of your life. Kasi yun nga, the provision will be there. Kung ano man yung mangyari sa'yo na may pangangailangan, God's provision will be there. And by It the way, will just be knock on your door. and the tithes are being used to Further the kingdom. Further the kingdom of God here. Amen. Yes. Exactly. And sabi nga, di ba? The Lord is my shepherd. I lack no good thing. There are some struggles and merong mga bumps along the way. And I think the biggest one was when Michelle was lost her job. And then the breakthrough came after that, when she waited and persevered and may tinuro sa kanya ang Lord about it. So Michelle, can you share that? Ito nga yung sinasabi na even though we are following God, the struggles, the challenges will still be there. But then the testing of your faith, yun yung pinakamahalaga. If you're facing that situation, are you going to turn your back to God? Are you going to blame God? But then, diba sabi nga, in everything, we have to give thanks. Even if we are in a
difficult situation. So, yung pandemic happened, I know marami makaka-relate, halos lahat nawala ng work, and I'm one of those people. And at that time then, I thank God kasi nakita ko yung situation ko na hindi siya ganon ka-miserable compared to others na nawala ng work, na sila yung breadwinner, nakadepend yung family nila sa kanila, marami silang loans. Sa akin, ang nagbago lang, nawalan lang ako ng work, nawalan lang ako ng sweldo. But then, syempre, na-rattle ka pa rin, diba? But then, we assess our finances and then we just change our lifestyle. Tapos si Lord, ang tinuro sa akin is the patience. Yes. Patience in waiting. So, may mga work akong natatanggap, temporary jobs. Yun yung pinakamaganda kasi sabi nga ni Lord na yung provision niya nandun. Yes. Na if you're faithful, God will provide what you need. What you need. What you need. So dahil kulang na yung finances namin, ito talaga yung isa pang miracle ni Lord. Nung inassess ni Daddy yung finances namin, sabi niya, negative tayo ng 2,000 dirhams pag in-add natin lahat ng expenses. And then, praise God, God's miracle, na-increasean si Daddy ng 2,000 dirhams. So imagine God's faithfulness in providing Kasi the needs. faithful din naman kayo. Exactly. And you Praise Faithful God, servant glory din to naman. God. they are Imagine not pandemic, failing. ma-increasean ka pa ng sweldo. O, di ba? Yeah. Kaya nga, di ba, it's Very all ironic. God. Oo, God's How? orchestration. How on earth? Yeah. Kasi nung inaano namin expenses namin, sabi namin may sinusuportahan kami Oo, na mga oo. mission. Missions. And Hindi namin, hindi namin in-stop yun. Taon, Oo, mga you're still- family din namin. Siyempre, sariling family. Sabi Ang namin, in-stop namin yung mga labas-labas. Yeah. wag natin i-stop supportahan yung family natin. Same amount na pinapadala. Even the mission na sinusuportahan natin, same amount na binibigyan natin. They don't Even need the to tithes, to struggle. Let's change our lifestyle. So we change our lifestyle. Tapos nung negative nga, God gave it. The extra 2,000. Daming learnings. Praise the Lord. Nakakatuwa. Yes. Kasi, galing, di ba? Ang Actually, bina... may sobra pa yun. Oh, talaga. 2,600 yun. Lord, Sige, kaya that- pala wow. madalas pa rin kami mag-Starbucks. Oh, yung 600, Oo, Ate Weng, oh, glory part to yun. God talaga. Amen. So, I think, ang dami natin natutunan, Oo. di ba, sa testimony ng Dami. mag-asawang to. Sobrang, makikita mo talaga yung hands Oo. ni Lord upon them. And because of their faithfulness, generosity, and all, and even yung faithful service nila sa Lord, they are both serving God in their, whatever callings na nasa kanila, Lord. How are you going to assess yourself right now if you're gonna look back from Look where you back. started? Yes. From Ah, the we never small touched town pala. in Yan. Kabanatuan. Yan. Yes. So, he grew up in Cabanatuan. Yes. So, I grew up in Cabanatuan. Yun. So, How was Ano it? lang How yung was it? pangarap mo? pangarap ko talaga maging sundalo. Okay. So, kasi nga, I grew up sa military camp Port Magsaysay Okay. and Camtino and then Port Bonifacio. Kasi nga, yung tita ko na kamugkop sa amin nung mag-separate si nanay at tatay when I was grade 3. Tita baby took us 5 of us already. So, siya na yung tumayong nanay namin, take all the responsibility. So, mahirap para sa kanya. Dumating yung time na yung mga ate ko, mga kapatid kong babae, lahat, hindi tumagal sa tita ko. Ewan ko. Very strict. Hindi naman, siguro, Military. Disciplinarian. so mataray kasi talaga yung tita ko kung tutuusin na yun ang tingin sa kanya ng tao. Pero strict kasi, pero knowing, napaka-caring ng tita ko, mabait. So, ganun lang talaga siya. So, ako lang yung tumagal sa kanya. Tough love. Top Oo, love. tough So, ako love. lang yung That's tumagal sa good. kanya. So, ako yung napagtapos niya, napag-aral. Oo. Hanggang sa dumating na college na yung tatlong anak niya, college na rin ako. So, it's not easy for her. So, hanggang kumausap na siya ng ibang family na doon ako titira para susupport pa rin niya allowance ko, pero doon lang ako titira. Pero wait, nasaan ang parents? Ah, Biological parents. Saan sila? May kanya-kanya silang Okay. mga partner na Oh. hindi na nila kami pinakailaman. So, pinatira ako ng tita ko sa isang retired general na family. Which is, mabait naman din talaga si Lord. Yung family na yun, hindi ako tinuring na iba. Pag may bisita sila and they treat me like, sino yung boy nyo na yan? Pamangking ko yan. So, Okay. So, ganun nila. Pati si mami nga, Pati ako, natira doon. pamangkin. Pamangkin niya rin yan nung naging girlfriend ko siya noon. So, mabait si Lord. So, hanggang nakapagtapos ako, ayun. So, and then, from there, so, let's say, a houseboy ako.
Houseboy na naglalaba, namamalansya. Kasi wala silang katulong. Tapos, and then that experiences na ako yung nagluluto, tinuruan ako ni Tita Del na magluto, tinuruan ako maglaba, mamalansya, magplansya, maglinis ng bahay. That thing mold me kung ano ako ngayon. So, kung paano ako makisama sa lahat ng tao. Nakarelate na naman ako doon. Oo, humility talaga. Nag-start ako sa ganun. So, pero, ang pinaka-blessing doon, natulungan nila ako magtapos ng pag-aaral. Yeah. Nag-guide yung ako. future mo. And also, yun talaga yung si God, siya talaga gagawa ng path. Kala mo, nahiwalay ka sa broken family ka, but then dinala ka ni God sa family who fears God, who knows God, because they're all Christian. They're all Christian. So, Hindi na lumakas ako si na-save. Daddy ng bata siya in a Christian family. Yun. So broken man, pero Dinala siya sa pinagtagpi ni Lord yung Yes. pieces, and who you are today, ito na yung result ng Amen. puzzle. And then wala na- akong kapatid na lalaki, but then meron akong 2 pinsan na lalaki. Oh, di ba? So, and then ang father image ko, though yung si Tito Narding is paka-stricto, pero that his That's top the love way. to me. Yeah. Kasi nung namatay siya, grabe yung iyak ko, nandito ako sa ADCB. Kasi siya yung nakilalakihan kong tatay. So, and then after graduation ko nung college, kasi during that time na nag-aaral ako, pag-graduate ko nung college, alam mo, he hugged me, he said, congratulations. And I will put you in Pag-ibig Fund. Sabi niya, I know someone there, the manager. And then, he applied me. I worked in Pag-ibig Fund for 2 years. Mahirap Because of him. And then we become close ni Tito Narding. Pero nung nag-aaral ako, napak-stricto na sa akin. Gusto lang niya talaga matapos ka ng He doesn't like to see me sitting down na walang ginagawa. He will always ask me to do something. Yeah. Kasi sa kanila ako nakatira. It's But okay. Kasi it's pinapakain nila part- ako. Pinabigyan nila ako allowance. Sa iba, ang tingin doon, alam mo, parang kang kinakatulong. Inaapi ka na. Inaapi ka. Inaapi ka. Yung magsa-self-pity ka na and all. Pero diba? ngayon, na-realize ko, that is stop love to me. Kasi kung hindi niya yung ginawa ko, naging mabait siya sa akin, baka hindi ako nagtapos ng pag-aaral. So, naging inspirasyon ko yun na magtatapos akong pag-aaral. Papakita ko sa kanya na kaya ko to. Hindi, wala sa isip ko talaga ang pag-abroad. Gusto ko talaga maging sundalo. And then one day, yung mami niya, pumunta din sa tinitiran ko sa tita ko. Sabi niya, Kasi break mag-abroad kami ka. nun eh. Kasi pag gusto ko maging maayos ang buhay niya ni Michelle. Break naman ko kami ng anak niya. Nag-break eh. Nag-break kami. Pag nagbe-break kami, yung mama ko yung nakikipag-usap sa kanya. Huwag mo Ganun. iwanan yan. Balik kami. So sabi niya, mag-abroad ka para maging maayos buhay. Sabi ko, nag-break naman po kami. Ano pang ayusin kong buhay? So, but then, sinunod ko siya. So, nag-apply ako sa abroad. So, yun na nga yun. Ito na. Ay, naku. I think what I can see from Gani Very now, those challenges, mula sa pagkabata niya, Oo. makes him strong. Yes, He's yes, really a yes. strong man now and really, parang alam mo yon kahit paanong challenges dumating ngayon, kayang-kaya niya na. And of course, with God being, guiding them. Ang weakness ko talaga pag may lumalapit sa akin dahil I've been there sa mga problema nila. So, Huwag naman po kayong lapit ng lapit Oo, kay so- Gani. Kasi weakness Si niya. Daddy kasi actually sa life niya, madaming pinadalang angels si God para makasurvive siya at marating niya yung buhay Buhay niya. niya Kasi kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa kanya, malaki man o maliit na tulong, hindi yun magiging kompleto yung journey niya na mapapunta siya dito ngayon kung wala yun. Like, nung college siya, may best friend siya doon na nililibre siya sa pagkain, sa lunch. Yeah. So kung wala yun, baka hindi na siya pumasok sa school. Hindi I siya have to mention his name nakapagtapos. is Joel. So, I have to wait for him to come kasi panggabi kami. Dumarating siya alas 7. Sobrang gutom na ako. So, pagdating niya, ka na, kain na tayo. So, ililibre niya ako sa karinderya. Ilang taon niya akong pinakain sa school. And I want to quote this also yung best friend ko nung first year college tapos nag-move na siya sa US. Siya yung nasa New Jersey. Napakadami niyang tinulong sa akin every time na wala ako. So siya yung laging, pag nagpe-pray ako kay Lord, siya yung laging sumasagot, siya yung laging answer prayer ni Lord sa akin. So katulad nun, magbe-birthday si Bella, 1-year-old, walang-wala ako, pero wala akong trabaho eh. Siya lang nagtatrabaho eh. Tapos, na-discern niya, sabi niya, man, I'm sending money to you. Magbe-birthday yung inaanak ko. Wow, may mga May ginagamit mga ganun. si Lord. Tapos, may time na sobrang galit sa akin ni Tito Narding, pinalayas ako sa bahay. Yung best friend ko na yan, for 1 year, kinupkup niya ako. And you know what he did? He called his mom in the US and Gani will stay with me dito sa apartment na tinitiran ko. Dagdagan mo yung allowance kasi gusto niya pang magtapos ng pag-aaral. Madaming ginamit ng tao. Tsaka minold ka talaga. Yeah. Everyone naman are imperfect.
Yes. Pero we are being molded perfectly by God. Molded, yes. Kaya naman, this time, it's Daddy's turn to pay it forward Yes. sa mga tao naman Yes. na nangangailangan. Pay forward. Yes. So, alam ko kasi yung feeling ng wala. Kaya pag may nakikita ako wala. So, Pero ibig sabihin, yun yung outpour ng ano niya. Ng Minsan heart niya. kasi magpapagupit, magkaning gupit? Mga 25. 25. O magkaning tip niya? 50. Ay, oo nga naman. Ganun. Eh, pag 30. ay, so paano kabilang ka sa? So magiging Umuwi kami ng Pinas, nag-taxi kami. Oh. Magkano yung bayad nun? yung taxi, Magkano yung binigay mo sa taxi driver? 1,000? yung taxi, 450. Yun, Binigay niya 1,000. Oo. So yung tip, So 600. parang papasko na naman na yun. So sabi ko, grabe. Over naman. Hindi pero very Naisip generous. ko lang kasi, kasi kung dito ko sa Abu Dhabi mag-taxi, magkano? Oo. 70. Eh, yun, kababayan ko na yung nandun. So, 1,000 is not. Kasi Pero nga, babalik yun, sis. exactly, Yeah. if you are Bumabalik sa being inyo a eh. channel of blessing, di ba? Bumabalik The yun. Lord will really pour out more Oo. blessing. So, ibig sabihin, the more na maglabas ka, Bigay ka. the more, doble, triple yung babalik. Yes. Amen. So Amen. God, Diba? Kaya So, naman. I think we can wrap it up. wrap up na. So anong takeaway mo, Di? Anong reflection natin? So, Sa mga nag-struggle dyan na 600 yung sweldo. So, Yeah. ang 1.5. masasabi ko lang is talaga, Think unahin natin lagi si Lord. Amen. So, gayahin nyo yung favorite kong memory verse na Matthew chapter 6 verse 33. So, yun lang talaga yung sikreto. Seek Him first, His kingdom of God, and all these things will be added unto you. Sa buhay natin, pag inuna mo talaga si Lord, and everything will follow into place and smooth. I hope na-inspire kayo sa storya ng mag-asawang ito and the whole family, and how they're reaping, kumbaga, the harvest of their toils. Yeah. And I really love what Gani said, na yung blessing, enjoy mo yung blessing ng Panginoon. Basta faithful ka lang din sa Kanya, and you just have to trust Him, and continuously, take care of you. God will take care of you. Just be trusting Him and obey Him. Yeah. So guys, kung kayo may mga faith goals, pwede nyong i-comment down below. Yes. Kasi naman, papag-pray din namin kayo. Diba? Kasi iba din eh. I'm sure nung nag-pray ka, hindi lang naman ikaw mag-isa. You have Michelle. Yes. And we have all the ministries there. Part of, People For pray group. for us. also. exactly. We Yeah. have the prayer warriors with us. So, gawin nyo kaming prayer warriors, and it's totally fine with us. Comment down below kung anong faith Prayer, goals nyo. Yes. So, once again, thank you Until so much, Gani, for sharing your inspiring testimony. Yes. And Michelle, always. Yes. See you again on our next episode right here on Voices and Views.